no? Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong gabi ay gagawa po tayo ng video patungkol po sa turo ni ni Anton Ramirez. Patungkol sa turo niya last time na si Jesus Christ raw ay napunta sa dagat-dagatang apoy. So ngayon, nandito si Brother Dino ay pabulaan natin, no? So ating itama yung turo ni Antonites na mali yon. Okay, so Brother Dino, it's your turn. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kaibigan at kapatid natin dyan kay Kristo. Ay muli na naman po tayong naimbitahan sa platform po ng Shiloh Bible Baptist Church na binangungunahan po ni Pastor Ivan. Maraming salamat sa opportunity ibinigay mo ngayon, no? Salamat din po sa Diyos, Pastor Ivan, upang naman ay maituwid natin ang maling katwiranan ni Anton Ramirez, no? Isa pong bula ang mga maral na naghahasik ng mga kasinungalingan, no? So ngayon ay nawa ay samahan po ninyo kami ngayong gabi na medyo nahihingal po ako dahil po ay masakit po ating lalamunan dulot nga po ng parang uubuhin tayo. Kagabi nawalan po tayo ng boses, no? Dahil nga po sa klima siguro, mainit pag-araw, tapos sobrang lamig pong gabi. So yan po yung resulta mga kapatid. So ngayon po, meron pong akong punto na narinig mula sa kapila na si Kristo po ay nagsuffer daw po ng kamatayan, ng ikalawang kamatayan sa impyerno. No? At saka sinabi niya po, si Kristo daw po ay yung nakaramdam daw po ng init doon po sa impyerno. Ngayon po ay papulaanan muna natin mga kapatid. Saglit ha. Okay, so hintayin muna natin si Brother Dino. Paki-share po ang ating video mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat. God bless po. Paki-follow din. Ayan. Unang-una, mga kapatid, Pastor Ivan, bakit? Naririnig ba ako, bro? Yes, bro. Yes, bro. Okay. Unang-una, Pastor Ivan, gusto ko pong ipaunawa po dito sa loob, no? At kahit po sa mga manonood, pag sinabi pong impyerno, hell, soul, no? Yung mga terms na yan, isa lang po yung tinutukoy. No? Hades, yun. Hades po ang Hades po ang Greek word, Sheol naman po yung Hebrew word. Ngayon, sometimes ang mga salita po sa Biblia nagkakaroon po ng interchange. Pag sinabi, Brother Ivan, interchange, sometimes ang soul, dinidefine siya as a spirit, in a spirit, sometimes dinidefine din siya as a soul. Ngayon, ang impyerno po, sabi ni Anton, si Kristo daw po ay nag-suffer ng second death sa impyerno. Unang-una po, si Anton Ramirez ay walang alam, no? Sasabihin na natin po, ay wala pong alam. Bakit po? Ang second death, which is lake of fire,
Wala doon ang second death sa impyerno. Nakuha ba natin? Ang impyerno ay siyang itatapon doon sa second death, which is lake of fire. O, doon pa lang po, magtataka ka sa pastor na pula ang mga ngaral na ito. Gusto ko po basahin po sa inyo mga kapatid, ano ang talata sa Revelation. Ayan, dito po sa Revelation chapter 20 verse 14. Pansinin po ninyo. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Saan daw po yung second death? Yung pagkatapon doon po sa lake of fire, yung destination po ng lake of fire, at saka yung kamatayan. Okay? So iba po yung lake of fire sa hell. Ang hell po, that is temporal place of unbeliever. Nunawaan ba natin? Ang lake of fire, that is eternal, eternal punishment. Yung hell, temporal punishment. At pating temporal punishment, which is hell, no? Itatapon po yan sa second death, which is lake of fire o dagat-dagatang apoy. Kay Anton Ramirez, ang second death daw po sa impyerno. Saan niyo kaya nabasa yun? Okay. Doon pa lang po mga kapatid ha, doktrinahan natin si Anton Ramirez. Actually, Brother Ivan, gusto ko po, bago tayo pupunta doon sa doktrina, gusto ko po basahin sa inyo kung saan ba galing ang doktrina ni Anton. Kung ito ba ay galing sa Biblia, ginawa ba ito sa Biblia? O ito po ba ay imported or local? Basta ito. Hanapin nga po natin itong si Rodrigo. Kung babasaan po ba ito? Rodrigo. Ito may Google na ako. Sikat pala itong si Rodrigo eh. Hindi ito Duterte ha? Ayan. Hindi ito Duterte. Saan po ito? Rodrigo R. Quirante. Ito ha? Kilalanin muna natin. Junior. Saan po ba ito si Rodrigo? Aki Junior. Pinakita niya sa akin bro. Yung second death, yung aklat na yon, ang author ay si sino ito? Si Rodrigo Quirante Jr. Ngayon, aralan ho natin ito. Saan ho ba ito? Sikat pala ito. Nasa Google. Ito ha. Ito hanapin ko yung pinakamaganda niyang detail. Ito na. Okay ha. Rodrigo Quirante. Ito. Sa Supreme Court e-library. Kilala pala ito. Ito. Ano pala itong si bro? Actually si Rodrigo, pinatrace ko rin ang history nito. Tiwalag pala ito sa grupo ni Idlaw Reyna. Ano ba tawag yung baptist na yan? Tiwalag pala yan. Birian ba yan? No? Birian? Pagtanong ko lang ulit kung saan baptist galing yan. Ito ha. Ito, saglit lang. Matalino naman siya. Pero sobrang kasi sobrang mong talino kasi sa mukhang lamangan mo ang Panginoon. Magiging magiging
mangmang ka eh. Ayan. So ngayon, ito po, ang contact, the Waxman Treasure Study Series. May logo po ito. Okay. Ito po, si Rodrigo Jr. Adalong Baptist in Kapamit, Mount Banahaw, Barangay Santo Niño, Lipa City, Batangas. Ang doktrina pa lang itong lokal, galing lang sa Lipa, Batangas. Hindi galing sa Jerusalem ang doktrinang ito. Anong katunayan? Ito. Yan pang Iyon yung pastor na kasama po lagi ni Anton Ramirez. Ayan po. kawawa naman. Nasa video po ito, ang galing ng doktrina niya. Kasi sabi niya, meron kaming handbook na batayan. No? Natama ang doktrina namin. Almost 10 years. Sabi ni Anton. At ang author ng libro handbook na yon ay si Rodrigo R. Quirante Jr. Nag-research po ako, yung pastor pala, yun palang si Brother Rodrigo Quirante Jr. Taga Lipa City, Batangas. So yung doktrina na yon galing lang Lipa, no? Sumibol, hindi galing Jerusalem. Dito pa lang mali na. Pangalawa, definasyon po niya ng impyerno at saka ikalawang kamatayan, magkaiba. Lalabas kung ang impyerno ay pangalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy, pangatlong kamatayan na. Tama. Mali. Ngayon. Ngayon po mga kapatid, no? Dadako na po tayo sa ating main topic. Basta tandaan po ninyo, ang doktrina na yan ay hindi po aral ni Kristo, no? Amen. Aral po ni Rodrigo. Okay? Hindi aral ni Kristo, aral ni Rodrigo. Ang aral ni Kristo, nagmula po ang foundation ng pangangaral sa Jerusalem. Ang aral naman po ni Evangelist Rodrigo R. Quirante Jr. ay nagmula naman po sa Santo Niño, Lipa City, Batangas. Magkaiba ha, magkaiba. So ngayon, puntahan na po natin ngayon mga kapatid, no? Yung hindi po ako nagsisinungaling, nasa post po yan ni Anton Ramirez. Pwede ko po makita, ito tingnan niya po natin, baka sabihin po ng mga alagad ng mga Antonites na ako po ay sinungaling. Tingnan po muna natin ha, ang matibay po nating batayan. I-research nga natin. Anton Ramirez, The Word of Truth, Philippines. Ito i-research nga natin. Ito. The Word of Truth. The Word, okay. The Word of Truth. Philippines. Ayan ha. Kompleto po ang detail natin ngayon, Pastor Ivan. Dito sa post niya, may mga picture pa nga kami dito kay Anthony. Galit sa amin eh. Galit kasi inatake namin yung mali niyang doktrina. Gusto niya lang itolerate lang, wag lang siya babanatan. Hindi wow. Ito ha. Gusto mo itolerate ka? Hindi po lang tolerate sa amin. Pag mali. Kung tama. Tama. Ito yung maganda po sa mga kapatid, no? Yung pag mali talaga, kiss tayo dyan. Pag tama, sino ka ba naman natutulan mo yun? Ito. Wait lang. Di ba libro po ni Anton itong The Basic Right Division? Ito. Pakita natin sa kan.
Right Oo, tama. division. Sa kanya itong the basic of right division of the scripture. Akalain mo i-division ng scripture. Bira. Naglit lang ha. Hanapin ko yung ano saan niya ba tinago. Yun, nakita ko na yun kanina eh. Okay. Hanapin ko ha. Mayroon ng isa. Dalawa yan eh. Sana yung isa. Dito ata sa kabila. Dito ata yan. Kita ko kanina. Bakit di ko na makita ngayon? Delete na yata, bro. Hindi ko lang alam. Baka nakaamoy si Antonites. Sige lang. Kung naamoy niya. Ilatag pa rin natin, ha? Sa dito kanina, saglit ha. Okay. Saan ka na ba talaga? Ang konti lang yung post mo. Dito kanina kulay pink yung libro eh. Ito. Kaligtasan ng kaluluwa. Yan. Nasa baba. Meron pa yung isa. Sana yung isa. Kita ko kanina eh. Yan. Dami niyang libro eh. Mga panlulokong libro. Gumagawa siya ng libro ng kalokohan. Kawawa yung nauto. Hinamon ko ng debate ito. Nakako. Sabi niya pa sa akin. Akalain mo, sabi na palabas niya. Abay, hindi ko nakita. Pasensya na pero ipapopost ko po yung libro dito. Kung sino yung author. Hanapin ko dito maya na screenshot ko eh. Dito kasi sa live. Okay. Ang sabi niya pa, Pastor Ivan, dapat matakot daw po ang mga pastor ng baptist sa kanya. Yay. Sabi niya, kasi magtuturo daw siya ng tama. Sabi ko, abay, baliktad. O sige nga, ako nga maharap sa'yo. Tingnan natin kung hindi urong ang buntot mo, umurong nga. Nag-PM pa ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, abay, dapat po, Brother Dino, pareho mo na yung ating doktrina. Sabi ko, pambihira ka. Paano tayo magdedebate o magdediskusyon kung pareho doktrina natin? Hindi matulog na lang tayo. Oo. Ay, nako. Kaya nga tayo sabi ko magdediskusyon kasi hindi mo naunawaan ang Biblia. At ako yung nakakaunawa. Sabi niya, dapat pareho na King James ang ating Biblia. Abay, pwede rin yung sabi ko. Pero titingin tayo sa Grego kasi mali ang kahulugan mo sa salita. So, babalik tayo sa Grego. Tingnan natin hindi ka mabuking. Ngayon. Ayaw niya sa Grego. Oo, kasi takot lang alam. So, ngayon po mga kapatid, bula ang nangangaral talaga ito. Ito, sabi po dito mga kapatid, lokal lang po yung kanyang doktrina. Amoy bangus pa yan ng Batangas. Amoy lasang maasim lang yan. So ngayon, atin pong ituloy ang ating itatakil ngayong gabi tungkol po sa pangangaral ni Anton Ramirez na si Kristo daw po ay nagsuffer ng ikalawang kamatayan. Sabi niya, logic pastor no? Kita nyo? May batayan ba tayo? Meron. Logic ba yun? Walang problema sa salitang logic na gagamitin natin kung paano mag-illustrate at patunayan ang nasa Biblia kung ito, tanda natin kung ito'y angkop sa sinasabi ng Biblia. Hindi lahat ng logic ipasok mo sa Bible. Hindi tayo gumamit ng Bible, puro na lang tayo ng logic.
Okay. Sabi niya, namatay si Jesus. Saan mapunta ang kaluluwang makasalanan? Sa langit? Sabi niya, hindi. Si Jesus, sabi niya, saan daw mapunta ang kaluluwang makasalanan? Sa langit? Hindi. Si Jesus ay hindi pwede bumalik sa langit. Bakit? Taglay niya kasi ang kasalanan mo. Taglay niya ang kasalanan ko. Ang kitid ng isip, alain mo si Kristo, limitahan mo. Tama. Limitahan mo. Hindi pwede si Kristo magbalik daw sa langit. Limitahan mo. Ang sabi po ng Diyos, your thoughts, it's not my thoughts. In your ways is not my way. Imposible ba kay Kristo na bumalik Pastor Ivan sa langit kahit pabayaan yung kasalanan mo? Pwede, Diyos yun eh. Anong sabi ba sa Lucas 1:37? For with God, nothing shall be impossible. Wala daw imposible sa Diyos. Anton Ramirez, saan mo ba kinukuha yung doktrina mo? Sa Batangas, sa Lipa, Batangas lang. Nako. Ngayon po mga kapatid, may mababasa po tayo dito sa Hebreo. Sabi niya kasi mga kapatid, kasi ang langit, banal. Walang kasalanan na aakyat sa langit kasi ang langit ay banal. Kaya hindi si Kristo pwede umakyat sa langit kasi hindi siya banal. Ang sabi po ng Diyos, your thoughts, it's not my Kristo pwede umakyat sa langit kasi hindi siya banal. Kasi yung kasalanan natin, dinala ni Kristo. Basahin nga natin sa Hebreo chapter 9:12. Basahin nga po natin, mga kapatid. Hindi ba si Kristo pwedeng pumasok sa kabanal-banalan dahil sapagkat na-bear niya ang sins of the world? Sige nga, mambihira. Doktrinahan ko talaga ito. Hebreo 9:12. Basahin natin. Ganito po ang ating mababasa. Medyo paos tayo ngayon ha. Hindi tayo makapagbuelo. Okay. Sabi po dito, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood. He, saan yung He? Saan ba nakarefer yung He? He entered in once into the holy place. Ano ba ito? Saan ba siya pumasok, Brother Ivan? Sa langit ba na banal o doon sa holy place? Saan daw siya pumakyat? Saan ba siya pumasok? Sa holy place, having obtained eternal redemptions for us. Hindi siya napunta ng impyerno. Hindi siya napunta ng ikalawang kamatayan. Sabi ko, hindi makaakyat ng langit. Hindi siya pwedeng makaakyat ng langit kasi pupunta pa siya sa impyerno. Ano ito? Nakapasok na eh. He entered past tense. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemptions for us. Ayan naman pala, Pastor Ivan. Pwede pala. Sabi niya pa, Pastor Ivan, mayroon kasi akong, mayroon daw siyang talata. Logic yun, Pastor, no? Sabi niya, di ba? Lahat ng logic ay biblical naman. Bihira ka naman, Anton. Saan ka nakita na lahat ng logic biblical? Saan ka nakakita nun? Dito daw. Meron ba tayong batayan? Ika ni Anton. Meron. Isang talata ngayon. Dito sa baba, chapter 2, verse 23 to 24, kibuhay talaga eh. Ito.
Dito. Kung nanonood ka ngayon, Anton, ay naku, iwan ko lang sa'yo. Amin ko talaga, isa-isahin ko talaga buhok mo kakabunot. Acts 23 to 24. Okay, mabilis lang naman tayo mag-present, no? Sabi nito, mga kapatid, pakinggan yung mabuti para po inyong maunawaan. Sabi po dito sa Kawa 23 to 24, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, he had taken and by wicked hands and crucified and slain. Okay ka po. Pagkatapos dito sa 24, kasi dito daw po, napatay na daw siya dito sa 23 pa lang. Pagdating ng 24, whom hath raised up, o binuhay na daw siya dito. Whom God hath raised up. So may dugtong daw. Having the pains of death. O kita mo? Nag-lose pa daw siya ng pains of death. Yan yung ikalawang kamatayan. Sabi niya, mali. Mali. Bakit po? Because it was not possible, he should be holding of it.